isang maganda. Kay saya ng buhay nila, kay ligaya nila. Maganda ang samahan, may pagmamahalan. Isang pandak, isang matangkad, kay saya nila. Kay ganda ng samahan, dahil may pagmamahalan. Isang maitim at isang maputi, kay sarap pagmasdan. Kay ganda ng pagsasama nila, kay saya nila, sapagkat may pagmamahalan. Subalit, kapwa kay kikisig, kapwa kay yaman, kapwa kay ganda, kung pagmamasdan mo, takip silin ang buhay. May hadlang ang galak, walang puwang ang tunay na pagmamahal. Yan ang patotoo ng Ama. Ang mga bagay sa lupang ito'y palamuti lamang. Ngunit ang tunay na kasiyahan at kagalakan, siya ang pagmumulan. Kaya nga, kapag siya ang nakilala, tinanggap at nanahan sa buhay ng bawat isa, tunay na kung nang inabutan kayong mag-asawa'y wala kayo sa pangunawa, nang makilala niyo siya, sinidlan kayo ng pangunawa. Ang masama niyong pagsasama, ang magulo niyong pagsasama, ang di maganda niyong pagsasama, pinabuti ng Ama. Inayos niya, lumalim ang pagmamahalan, nabuo kayo na mga anak niya. Yan ang dulot ng Ama. Yan ang Ama. Ganyan kumilos siya. Yan siya. Kaya ang sinumang sa kanya ay tumanggap at nakipagtotoo. Ang guloy na iaayos niya. Ang wasak ay nabubuo niya. Ang dilim ay napagliliwanag niya. Ang kahina ay napalalakas niya. Kaya't kung masusumpungan lamang siya ng bawat isa, wala ngang magiging magulong buhay sila. Sapagkat may kakontentuhan, may kasiyahan, may kagalakan, may kapanatagan, at may pananampalataya matapat sa Kanya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Kaya nga't sa mga nagmamahalan, hindi dahilan ng mataba, ang maitim, ang pango. Walang dahilan sa pagmamahal, sapagkat ang pagmamahal ay hindi nagtatangi at di namimili. Sapagkat ang pusong may pagmamahal, nandoon ang minamahal. Ang tapat na pagmamahal, kapag ito ang nanahan, wala ngang pagsusuri, kundi nagmamahal ng matapat. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Sapagkat ang Ama, anong uri ka man na nilikha niya, pango, matangos ang ilong. Maganda ang mata, piringkit ang mata, maitim, maputi, pandak, matangkad, makinis, maraming peklat, mahal ka pa rin niya. Iisa ang dulot kanino man. Hindi siya tumititig sa ganda ng tao, kundi tumititig siya sa kabutihan ng kalooban nito. Tao, katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, minsan may narinig ako, sabi ng tao. Kaya pala minamahal si Eka dahil maganda. Hindi totoong pag-ibig niya. Paano kung pumangit na? Iiwanan na siya. Ang totoong pag-ibig, mamahalin ka kahit sino ka at ano ka pa. Sapagkat ang pag-ibig na minahal ka dahil sa kagandahan, pag pumangit ka na'y mamamatay na pagmamahal. Hindi yun pagmamahal, pagmamagaling yaon. May pagmamagaling mong maganda ang asawa mo, gwapo ang asawa mo, subalit pag nawala na, hindi mo na may pagmamalaki.
Ang tunay na may pagmamalakit magiging dangal mo, ang mabuting asawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang mabuting anak, ang mabuting kapatid, ang mabuting Kristiyano. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya nga kung kilala mo ang Ama, mataba ka ba? Magsaya ka. Payat ka ba? Magsaya ka. Sexy ka ba? Huwag magmalaki ka. Sapagkat maraming sexy, hiwalay sa asawa. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Yan ang katotohanan. Ang pag-ibig ay di nagtatangi, kaya't kung mahal ka ng asawa mo, kahit tumaba ka pa kasing laki ng drum, mahal ka pa rin niya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, yaon ng Ama. Kapag mahal ka niya, di niya sasabihing, anak, magpaganda ka at may pagmamalaki kita. Subalit ang sasabihin niya sa'yo, anak, maging tapat ka sa akin, kalulugdan kita. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ang pagpapaganda at pagpapaseksi sa tao lang mata. Ngunit sa Ama, maging sino ka, mahal ka niya. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Tandaan ninyo, gaano man ang pagmimiting magpaganda ng sinumang tao, kapag napatapat siya hindi siya mahal na totoo, iiwanan pa rin siya. Ngunit, kahit ang itsura niya ay hindi kagustuhan ng kapwa niya, kung ang nagmamahal sa kanya ay tapat, iibigin pa rin siya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, katwiran ng tao'y baluktot, katwiran ng Ama'y diretso, kaya't ang pananaw ng Ama'y patag lahat. Kaya kung ika'y tumatahak sa kanya, papatagin niya ang iyong lakad. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mayroon po ba kayong reklamo? Sa Diyos kayo magreklamo. Kaya nga, maliwanag na tinuran at nahayag ang katotohanan si Isaac at si Jacob ay ginamit ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya, kaya tinura na ito. Ipinangako rin niya kay Isaac, alang-alang kay Abraham, na pagpapalain sa pamamagitan niya ang sangkatauhan. Isinali niya kay Jacob ang kanyang pakikipagtipan at pinagtibay ang ipinangakong pagpapala. Ibinigay niya rito ang lupaing kanyang ipinangako at pinaghati-hati sa 12 lipi. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, ikaw ba ay kasama sa 12 lipi ni Jacob? Lahi ka ba ni Abraham? Kasama ka sa pangako ng Ama. Kaya't kung kilala mo siya, aasa kang kailanman ay di kanya pababayaan. Sapagkat ang mga pinagdaraanan mo'y pagpapatibay lamang, pagpapatatag sa pagtitiwala mo sa Kanya at pag-asa mong huwag mamamatay. Siya ang Diyos mo noon, ngayon at kailanman. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama?
Magsuri po kayo. Pumunta ka, humanap ka, humugot ka ng mga taong paganda ng paganda. Paganda ng paganda, pero puro problema isip nila. Kasimple-simple lang naman. Kaya lang bumabanat ang nagpapabata. Pagmasdan mo yung mga tapat na lingkod kahit na naghihirap. Hindi po ako nagbibiro. Magsuri po kayo. Kumuha kayo ng taong abalang-abala sa kanilang buhay. At yung abalang-abala sa paglilingkod sa Panginoon, na ang buhay naman niya ay payak, kahabag-habag kung pagmamasdan ka. Pero pag tiningnan mo, mas maaliwalas ang mukha niya kaysa doon sa panayang kitang-kita pa rin kung paano siya nagdadalamhati. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Huhugot na lang po ako din kay Cecilia. Tumayo ka, Ma Cecilia. Sino po ang nakakita sa mukha ni Cecil nung bago pa lang siya? Ilang taon na ang dinagdag ni Cecilia? Si Cecilia po mula sa simulay ganyan na ang katawan niya, parang kawayan. Pero, humanap po kayo ng maliksing babae dyan at ipantay niyo sa ginagawa ni Re. Sasabihin ko po sa inyo ay mas daig ka. Pero nung ito po ay unang maglingkod, tisi ko po ito. Anong tisi ko? Kung umupo po ay, umupo ka nga Cecilia, pagdaupin mo ipal. Pagyakapin mo ituhod mo. Yan po, tisi ko po siya. Ay bakit po? Mahina po baga niya. At saka lagi po yung nagsusuka. Sinisikmura, para yung pamangkin niya. Subalit nung nagbago po ang isip niya, tsaka ang damdamin niya at pati ginagawa niya, sino pong magsasabing walang pera ito? Nising kumbingi nga po, walang sweldo ito Mula sa simula po. Pero, tingnan nyo nga po, nakapagre-relo pa. Yan ang mga anak ng Diyos. Bakit binabahagi po sa inyo? Sapagkat pinagtatakhan ng kapwa nila. Sinusuri ng kapwa nila pag may sinuot. Kakaganda ng suot ni Cecilia, imported pa. Sino ka nagbigay? Anak ka ng Diyos. Kung may galit man sa'yo, may natutuwa naman sa'yo. May nagmamahal sa'yo. At yung mga nagmamahal na yun sa'yo, yun ang sugo ng Diyos sa paglilingkod mo. Yun ang mga kaloob ng Diyos sa'yo para paligayahin ka at ipadama niyang totoong buhay siya na pinaglilingkuran mo at hindi nagkakabulang salita niya. Kaya't kahit sino pang dumikdik sa'yo, nasiraan ka ng siraan, ng siraan at siraan at siraan, ang Diyos na kumikilos na pinaglilingkuran mo, hindi ka mawawala ng anghel mo. Sapagkat siya ang kumikilos para sa'yo kung paano mong hinandog ang buhay mo at ginawa mong totoo ang pagkilos mo at paglagak ng paglilingkod sa Kanya. Siya naman ang magpapakilos sa buhay mo. Kaya ito po si Cecilia. Kailanman hindi pa siya nagsuot ng punit, may hikaw pa siya. Umupo ka. Buhay po ba ang Diyos? Isang halimbawa lang po ito. Bakit pagtatakha ng tao ang kapwa niya? Maraming sinusuri, maraming inuuri, maraming sinasabi na, wala naman ang mga pera, mga walang sweldo, ba't ganyan ang manamit? Binigyan ka ng imported na sandals, binigyan ka ng imported na damit, binigyan ka pa ng mga pearl, binigyan ka pa ng relo, hindi mo isusuot yan. Sinungaling ka pag sinabi mong di mo gusto. Gusto mo rin. Tama po ba? Ngayon, kung wala kang hilig dyan, talagang sasabihin mo'y wala kang hilig. Ngunit may taong kunwari lang walang hilig. Para mapakitang wala siyang hilig at wala siyang gusto, pero naiinggit naman. Abay, magpakatotoo po tayo. Sapagkat ang katotohanan na magpapalaya kanino man. Kung totoo at tapat ka sa
sa sinasabi mo, kahit saan ka makarating, hindi ka natatakot. At hindi ka mag-iisip, baka kaya pahamak ka ng sinabi mo, sapagkat totoo. Ngunit iba't iba ang katotohanan na dapat sambitin mo. Kung kinakailangan ang katotohanan ay itatwa mo sa kaliligtas ng kapatid mo, huwag mong gawin. Subalit kung ikauunlad ng pananampalataya at ikalalago ng pagtitiwala ng kapwa mo, isigaw mo ang alam mo na katotohanan sa buhay mo. Buhay bang Ama? Anong ibig kong ituran? Minsan may nagchichismis. Si totoo lang naman ako. Talaga eka namang totoo yun eh. Talaga naman eka sinabi niya. Paano siyang si totoo sa Diyos noon? Pilit niyang pinagsasabing si totoo lang siya. May pinapahamak na siya. Sa makatwid, hindi kasi totoo. Chismosa ka pa rin tao. Buhay bang Ama? At yan ang patotoo ng Ama na walang hindi ipababatid ang Espiritu niya. Sapagkat maliwanag ang katotohanan ng isang Kristo ay tumatwarin ng salita. Magtutungo ka ba eka sa templo? Hindi eka. Subalit paglisan ng mga nagtanong, tumalilis at nagtungo ng templo. Bakit hindi niya sinabi? Sapagkat hindi patakda na may mabatid ang taong siya'y naruroon sapagkat pinaghahanap na siya. Ngayon, ikaw naman, nasabi mo'y si totoo ka, totoo naman eka niyang sinabi. Ano ba kung totoo? Kung alam mong mag-aaway sila, ba't sasabihin mo? Kaya sinabi mo yon, gusto mo'y away at gusto mo'y gulo. Sapagkat kung nasa katotohanan ka na, pipigilin mo ang dila mo sapagkat wala namang magagawang mabuti yaong sasabihin mo, bakit ginagawa mo? Mga mahal, di ko ako galit. Ngunit pinagsisigawan ng katotohanan upang pagnilayan ng tao. Ano ba ang mundong ito? Ano ba ang lupa mo? Ang lupa mong inaapakan ay marupok. Ang mundo ay punong-puno ng kasalanan. Kung magpapatangay ka rito, hindi ka makaparoroon sa pinaghanda sa iyo ng Kristo mo. Kaya pakinggan niyo, mga mahal ko. Ayon kay Juan, hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat. Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa. Gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila, ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala sa sanlibutan ang sinugo mo ako, at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang ibinigay mo sa akin, upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin, sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilalang ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinibigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakikilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako namay sumakanila. Maliwanag ang hinihiling ng anak. Ang lahat ng sumasa kanya ay patnubayan din ng Ama, sapagkat siya ang patutuo, ang tumanggap sa kanya'y tinanggap ay Ama, at nakilala ang Ama dahil sa pagpapahayag ng anak na ibinaba niya, at ang sino mang kumilala sa pahayag niya, tinanggap ang Amang kinilala nila.
sa makatwid, ang paroroon sa kanya, yaong tumanggap sa anak at kinilala ang mga aral at salita niya, at sinabuhay na ganap upang patungkol sa Ama kung papaano sila nakakilala, naramdaman nila ito sa puso nila at kinilalang totoo, kaya't nagawa nilang magbago. Mga mahal, anak ka ba ng Ama? Kinikilala mo na ba siya? Nakikiisa ka ba sa Kanya? Kung magkagayon at kinikilala mo at nakiisa ka na, Espiritu niya ang kaisa ninyo. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan sapagkat walang naging isa sa pamamagitan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Ama, naging isa ang Espiritu niya at Espiritu ng Anak. Kaya't ang sino mang naging ganap at nakipagtotoo, ang isang Espiritong sumasa kanila, nagkakaunawaan, nagkakaugnayan, at nagdadamahan ng kung ano ang kanilang nakamtan, yaon ay ang pag-ibig ng Ama. Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Paano mo makikilala ang Diyos kung ang hinahanap mo'y puro pang sanlibutan? Hindi mo siya makikita sa hinahanap mong bagay. Ngunit hanapin mo siya sa kanyang mga salita at pakikilala niya, siya'y buhay na nangusap. Damhin mo ang kanyang pagmamahal, huwag sa labi, kundi sa puso. At habang pinagsisigawan mo ang galak na nararamdaman mo, tuwiran mong nararamdaman kung paano siya nabuhay sa iyo at kung paano mo nakamtan siya. Kaya't kung paano mo naramdaman niya on, nagagawa mo ibahagi sa kapwa mo, at kung paano mo natutunan ang kanyang kaukulan, nagagawa mo ipamahagi sa kapwa mo, kaya't yun ang sinasabing, binigay ng libre, pinamahagi ng libre. Subalit, huwag niyong tasahan ang kapwa niyo, sapagkat hindi niyo batid ang magiging kinabukasan nila. Panapanahon lang yan. Ngayon nasa ibaba sila, baka bukas sila naman ang nasa itaas. Mga mahal, gayon lamang ang buhay sa lupa. Para lamang panahon yan. Nagbabago, napagbabago, at binabago. Kaya ikay anak ka ba ng Ama? Panahon mo ngayon, kilalanin mo siya. Baka bukas makalawa, bagong buhay ka na. Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Sadyang sa buhay ng tao, hindi nawawala ang susuriin ka, susubukan ka, at magsisinungaling pa para lang masubukan ka. Sa dakong tinunguhan, may lumapit. Apo Kunching, mahabol. Patitingnan ko lang po ang kapatid ko kasi may bukol. Ginanyan siya. Anak, hindi siya bukol. Buto lang siyang nakaalsa at pumaluktot. Totoo po, kasi pina-check up po namin, yun din ang sinabi ng doktor. Subalit sa kabila ng kanyang kasinungalingan, ay hindi ko siya pinahiya. Ganun pala, ba't sinabi mo kanina bukol? Dahil sinusubukan mo ako? Ganyan ang tao. Mapanubo. Ngunit kapag alam ng Ama na dapat kanyang ipagtanggol, gagawin niyang marapat gagawin. Kaya naman, nung pumikit ako, hiniling ko sa Ama, Ama, batid mong hindi naman sila nagtutungo sa dambana mo at di nila kilala ako. Ngunit pakilala mong yung espiritu na sumak sa katauhan ko. Ako'y walang karunungan at kaalaman, ngunit ikaw ang nag-atas sa akin, kaya ako naririto. Sambitin mo sa kanilang marapat yamang sinabi mo. Ibuka mo ang bibig mo at sasabihin ko ang marapat at sasabihin ko ang dapat. Ngayon, kailangan kita. Sabihin mo sa kanya ang tama.
maliwanag ang katotohanan. Ang Diyos ay buhay. Hindi mo siya nakikita, ngunit makipagtotoo ka sa Kanya, makikipagtotoo siya sa iyo. Kahit sinasabi mo pang ikay ginagamit, kung ang ginagawa mo hindi sa katotohanan niya, maaring ipahiya ka. Subalit, kung ang ginagamit mo ay kaukulan sa Kanya at paggamit niya sa iyo ay totoo at nakipagtotoo ka, mayroon mang salitang hindi pa siya pinatutupad, subalit hindi mamamatay ang taong pinangusapan mo, matutupad yaon. Dahil siyang magpapatotoo ng Espiritu niya hindi sinungaling. At ikaw na nakikipagtotoo sa Kanya, hindi ka rin niya pababayaan. Kaya ang pinakamahalaga, pakikipagtotohanan, pakikipagtapatan. Kung nais mong maging tapat sa iyo ang Diyos mo, patunayan mong tapat kang anak niya. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Alalaong baga, hindi mo naman magagawang maging tapat kung walang Espiritu Santo sa iyong katauhan. Sapagkat kapag ang umiral sa iyo'y pagkatao, tunay na bulok ang isip, bulok ang puso, sapagkat maraming laman sa dibdib. Mga minamahal, ang naglilinis ng buong katauhan ay tubig. Ngunit ang kaluluwa at katawan sa pagkatao mo, kaloob-looban, Espiritu, di mo nasip. Pawang katotohanan ng sakit tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Mga minamahal ko, maligo ka man ng isang drum na tubig, yun pa rin ang balat mo. Kahit malibagan ka ngayon, mamaya'y mayroon. Ngunit at pasubali, tanggapin mo ang Espiritu ng Ama. Wala kang ibubuhos na tubig sa iyong katawan. Malilinisan ka hanggang kaloob-looban. Isip, damdamin mo, buong katawan. Kung siyang pangungunahin, may mararamdaman ka kaiba sa iyong katawan. Kaya nga, ang Espiritong kumikilos na hindi nakikita ng mata, kapangyarihan ng Ama ang nangunguna. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Alalaong baga, may mga taong suri ng suri sa gawa ng kapwa, ngunit sa sarili, hindi makapagsuri. Ang nais ng Ama, linisin mo ang isip mo bago maglinis ka ng sariling kapwa mo. Sa gayon, matututunan nila ang natutunan mo kung tunay na mabuti kang isang halimbawa sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At ang kapwa nagkaisa at nagkasundo sa bawat isa sa iisang panuntunan, kaisa ng Ama at ng Anak sa pamamagitan ng Espiritong iisa. Ang pinagmulan, Diyos nakataas-taasan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat kumisan, mayroong dapat ipabatid at mayroong hindi pa nararapat at ditakda. Ngunit kung ikaw ay mapagbata, matututunan mo rin ang karapatan mo na makilala at maganap sa iyo ang mabuti bilang anak ka ng Ama. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Naibahagi ko na po ito. Subalit, muling pinababahagi. May nagtanong sa akin kung ano ang kahulugan ng sinasambit ng Espiritu. Ngunit ang wika niya sa akin, sapat ang ako muna. At patototohanan ko sa iyo, anak, wala kang mababasa ni anumang libro at saan mo man hanapin ito, hindi mo mababasa. Isang araw po,
pinag-aaralan ko kung paano magbukas ng YouTube, sa Yahoo, sa ganito, sa, ano ba yun? Doodle. Ako po'y tanga. Pakibuksan mo nga ito, Arlene, sabi ko. Tinuro niya sa akin. Tapos umalis na siya. Bilang tao po, humingi ako ng tawad sa Ama. Doon sa, kasi sabi ko, Panginoon, yung binibigkas mo po sa akin, ayoko pong magkasala. Na nag-iisip po ako, baka masama yun na bigkas ko. Patawarin mo ako. Anak, tandaan mo ito. Kailanman hindi ko ipabibigkas sa iyo ang hindi tama. Yaong binibigkas mo yaon ay ang kaparaanan na patutoo ko sa iyo. Kung natutularan man ng tao ang aking mga gawa at salita na nailahad sa lupa, ngunit mayroong akong patutoo sa iyo na sasambitin kung hindi nila ito kayang suriin kahit saan. Nag-type po ako. Mayroon po akong tinype na sinabi niya sa akin yun ang kahulugan. Nakita ko. Subalit yung salita na yun, wala ko. Kahit saan. Tsaka ako palang tinawag si Arlene. Arlene, halika. Diyos ko at Ama ko. Nasambit ko'y patawad. Wala nga pala, anak. Ngunit nag-type po uli ako at tiningnan. Eto, may nakita. Sa wikang ibang bansa, ang kahulugan noon ay pinakita. Parang pag-praising, diba? Subalit yung sinabi niya, wala po akong nakita. Totoong totoo. Kaya maliwanag ang aking pakikipagtotohanan sa inyo. Kung hindi ang Diyos ang pinaglilingkuran ko, hindi ako magpapaka-luka-luka sa pananaw ng tao. Kaya mga minamahal, masaya ang puso ko sa bawat paghahain ko sa inyo, sapagkat kung hindi po manghihinawa ako, magsasawa ako at mangangatwiran ako katulad ngayon. Pwede na akong hindi maglingkod dito, nakapaglingkod na ako, sasabihin ko, tapos na, nakapaglingkod na ako. Napaglingkuran na namin ang Diyos, sapat na yun kung magbibilang kami. Subalit hindi po gayon ang Diyos. Habang pinaglilingkuran mo siya, tuwang-tuwa siya, at habang naglilingkod ka naman, nagagalak ka rin. Kung totoo sa puso mo. Ba't ko po sinabi ito? May mga maririnigan ka, pero lihim nilang sinasabi. Oh, alam na ng Ama yun, nakapaglingkod na rin naman ako nagawa ko na yun. Dinadaya po ang sarili, sapagkat ayaw ng Amang naririnigan gayon. Kaya eto lang po ang pauna ko, huwag niyong ginagamit ang Ama sa hindi tamang salita. Kalooban ng Ama yun, alam na ng Ama yun. Natural, lahat ng ginawa mo at sinabi mo'y alam niya. Ngunit hindi niya kalooban ang gamitin mo siya. Sasabihin mo, nakapaglingkod naman ako sa ganun kahit hindi na ako maglingkod ngayon. Paalala lang po, sapagkat ito po ang sinasabi sa akin. Maniwala kayo't siya hindi, tanggapin nyo't hindi, nasa sa inyo po. Ngunit ako, susunod po ako dahil natatakot ako sa Diyos na buhay na aking pinaglilingkuran. Dahil ang buhay ko at buhay ninyo, walang nakaalam, maliban siya lamang. Magandang umaga po sa pahapon at sumainyo ang kagalakan ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Manapa, sabihin mo na lang, walang udyok sa akin kasi pagkatao ako, tinatamad ako, may gagawin pa ako. Nakipagtotoo ka nun. Inamin mong totoo, walang udyok sa'yo at taong-tao kang, kaya hindi mo pwedeng pagmagaling, nasa espiritu ka sa oras na yon. Paalala lang po, hindi ko kayo pinangungunahan at di ako nagmamagaling sa inyo. Ngayon, pinabatid lang po sa akin, kung hindi po ninyo paniniwala na sa inyo, kung hindi rin kayo susunod, nasa inyo rin,
Ngunit ako po, ang mahalaga, magalit man kayo at matuwa, nakasunod ako sa pag-aata sa akin. Sapagkat hindi po ako naglingkod para magmagaling, para pakilala ko ang pangalan ko at sumikat ang pangalan ko, sapagkat di ko kailangan ng dangal sa lupa. Ang kailangan ko, kung paano ko nasumpungan ng Diyos na kinikilala ko hanggang ngayon, hinihiling ko habang ako'y nabubuhay, huwag akong madimlan, manghina ng tiwala sa Kanya. Kundi sa buong buhay ko, hinihiling ko, lalo pang lumakas ang aking pagtitiwala sa Kanya. Kaya naman, ayaw kong magtamad-tamaran, ayaw kong mga tuwiran, ayaw kong magdahilan, sapagkat natatakot ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi siya multo, ngunit alam ko siya makapangyarihan, kaya hindi ko siya pwedeng dayain at lokohin. Kaya kung may nagaganap man sa buhay ko, nilalaga kong lahat sa Kanya, pinagtitiwala ko, alam kong di niya ako pababayaan. Muli po, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, malubos kayo ng pagtitiwala sa Diyos na dakila. Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, ang katapatan niya ay walang hanggan, ang pagmamahal niya ay walang kamatayan. Siya ang tunay na buhay at taglay ng may buhay. Kaya, halina kayo. Nais nyo bang tunay na sumigla at tunay na sumaya? Kahit may dala ka, nakakausad ka, huwag mo siyang hihiwalayan. Kumapit ka sa Kanya at kapit na kapit siya sa'yo. Kaya lang hindi siya tulad ng lintang sumisipsip sa'yo. Kaya walang sisipsipin sa'yo, ikaw ang sumipsip sa Kanya ng katas niya at ng lasa niya upang duminamnam ang panlasa mo. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga ang paglilingkod ay di sa pilitan, kusang loob at bukal, sapagkat kung papipilitin ka na lamang at sa pilitan lamang, walang kabuluhan. Nagsasalita lang po ako ng katotohanan. Kung kayo magagalit at magdaramdam, nasa sa inyo na yan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na bawat araw. Ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na bawat araw. Ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Oh, mga kaps na mapagbata, mga kaps na masigasig, mga kaps na nagtitibay, na maglingkod kahit walang sahod.
na naglilingkod kahit walang grasya sa dakong ito na dinadampot sila. Ngunit, isang araw, pag ginusto ng Ama, dadampot na lamang sila ng bato. Pupokpok sa ulo? Hindi. Nang ikagagalak nila. Buhay ba ang Ama? Kung matibay ang paniniwala nyo at pagtitiwala nyo, may mga imposibleng nagaganap na di batid nyo. At dapat doon lagi nakatuon ang isip nyo sa imposible na posibleng bigay ng Ama sa buhay nyo. Alin yun? Hindi baga katulad ng sangkang ito. Halimbawa, sangka ito. Naku, Diyos ko, Eka. Tuyo na ang sangka. Sariwa pa ang aking palay. Kailangan pa ng tubig. Wala na akong maitutubig. Gusto ko mang magpabomba. Walang hihiguping tubig. Matibay ang pananalig mo. Panginoon ko at Diyos ko, ang lahat ng paraan ay sa'yo. Kayang diligan mo ang aking lupang ito na tinatamnan ng mga halaman ko. Kaya't kung nanaisin mo sa ibang paraan, may magagawa ka. Umulan, nadiligan, nakasadyan, hanggang nakaani. Di ba hiwaga yan? Yun ang tinatawag na mga hiwagang gawa ng Diyos na hindi kayang gawin ng tao. Sinabi sa'yo, 3 taon na lang ang buhay mo. Tataningan ka 3 taon na lang. Tulad ni Sedora, ang 3 taon niya, 11 taon na. Buhay ba ang Ama? 13 na. Ngayon, 13 na pala. 11, 12, 13, marapit mo nang makamukha si Ezekias, 15 taon. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, yung mga kasabay niya, patay na. Siya, buhay pa. Kaya galit sa kanyang manggagamot niya. Hindi marunong sumunod siya, matigas ang ulo niya. Ang sabi niya, bakit niyo ako pinipilit? Ako nakakaramdam nito. You control your mind and body, sabi niya. No, sabi naman niya. Ako nakakaramdam ng katawan ko, doktora. Ba't pinipilit niyo akong i-confine? Buhay ba ang Diyos? Kaya, kung nanghihina ng loob nyo, tawagan nyo si Sidora. Palalakasin niya loob nyo. At hanggat hindi tinatakdat pumipirma ang Ama, sigurado mabubuhay pa siya. Kapag takdan at sinabi ng Ama, anak, napagbigyan na kita, tapos na rin ang mission mo, tatalaan ko na. Magtatampo ka ba nun? O hindi na, sapagkat marami ng pinagkaloob sa'yo. Ang tao'y sakim, nakiusap, kahit na 5 taon na lang po ako abutin, dahil tinaningan ng 1 buwan. Inabot ng 5 taon, Panginoon, kahit na 10 taon pa, binigay na naman, hindi naman nagbabago. Nakita ng Ama, ako na lang nang ako nagbibigay sa'yo, babawiin ko na buhay mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, kung paano pinagbibigyan kayo, matuturing magbigay kayo. Hindi yaong kayo na lang ng kayo, kayo na lang ng kayo, kayo na lang ng kayo. Matuturing kayong sumunod sa Kanya. Panginoon, baguhin mo lang ang buhay ko. Maglilingkod ako sa iyo. Binago ang buhay, naging mayabang, matarik, madaldal. Pagkatapos, sasabihin, maglilingkod. Anong pinaglingkod mo? Ang kadaldalan mo. Sabi ng Ama, ginagamit mo pa ang kadaldalan mo, sinasabi mo pa ako, puputulin ko na ang kadaldalan mo. Anong gusto niyo pong mangyari? Pag madaldal ka, pag pinutol ang kadaldalan, di bali sana kung pinagsusimigaw mo sa kadaldalan mo'y totoo at tama. Sasabihin ng Ama,
lalo ko pang pagagandahin ang iyong pananalita. Ngunit kapag hindi na tama ang iyong ginagawa, sasabihin ng ama, tapos na. Tama na. Sinagad mo na ako. Ako naman ang dapat manaig sa'yo. Gusto niyo po ba'y gayon? Ang sarap na sabihin sa'yo, anak, salamat sa iyo. Tunay ng ginawa mo, nakilala ako dahil ganito ang gusto ko. Ang ipakilala mong matapat ako dahil naging tapat ka rin sa akin. Ang ipakilala mong mabuti ako dahil mabuti ka rin nilalang. Ang ipakilala mong totoo ako dahil nakikipagtotoo ka rin. Ang ipakilala mong ako'y mahiwaga dahil may nangyayaring hiwaga sa buhay mo. Yan ang Ama. Yan ang Ama. Kailangan makilala niyo siya. Kung kinikilala niyo siya, pakikilala siya. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Kaya naman, dahil matapat kanyang anak at totoo kanyang anak, sa nararamdaman mo, siya ang tatawagin mo. Siya ang aasahan mo. Siya ang pag-asa mo. Siya ang buhay mo. Kaya naman, nang dahil sinabi mo, ikaw ang buhay ko, Ama. Kahit sinabi ng kapwa mo may sakit ka, kahit sinabi ng kapwa mo may nakitang sakit sa'yo, kahit sino pang magsabi, sa Kanya, magaling ka. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sapagkat hindi lamang ang karamdaman ng nakamamatay. Wala ka mang sakit na turingan kung nais kanyang bawian ang buhay, magagawa niya yan. Bakit di mo yaon ipaglaban at sabihin mong, ang Diyos ang aking buhay, ang Diyos ang aking lakas. Kaya ako'y eto. Pagalawin mo, Ama, sa mabuting gawa mo. Pangusapin mo sa mabubuting salita mo. Patuparin mo ako sa kaukulan sa'yo at magagawa ko dahil gusto mo. At tinatanggap naman kita, paaalipin ako dahil mabuti kang umalipin sa akin. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal ko, sapagkat kung ang aalipin sa inyo'y mabuti, mamahalin kayo. Ngunit kapag ang umaalipin sa inyo'y pagkaalipin nyo'y para kayong hayop, hindi siya totoo. Kaya't doon ay iwanan nyo siya. Dahil hindi siya totoo, kayo'y pasasakitan niya. Ngunit kung ang nag-aalipin at umaalipin sa iyo'y magpapabuti sa iyo, paalipin ka habang may buhay, sapagkat siya ang magpapabuti, magbabago at bubuhay sa iyo. Kaya't huwag mong ipamigay ang kaloob niya sa iyo. Pagharian kayo, mga minamahal ko, mula ulo hanggang talampakan, tumagos hanggang kalabnan. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Yamang naituran mo na, Ama, ang marapat sa kanila. Tigibin mo ng pangunawa, sidlan mo ng kaunawaan, ang sayo'y naghahanap upang lubos kang masumpungan. At ang tuwirang dinadama, wagas na pagmamahal mo, mabuhay na tuwiran at wag nang mamatay, upang sa kanilang pakikibaka sa buhay, ikaw ang magdulot ng tagumpay. O aking Ama, walang liwanag kung hindi mo ibibigay, kaya't panahanin mo ang liwanag sa mga nagliwanag na, at wag nang mapahintulutang mawalay pa sa'yo, bagkus ikaw ang manahan sa bawat isa. At ang sayo ay lumalayo pa't di matuntun ang kalooban mo. Ama ko, o Ama ko, Espiritu mo'y pakilala sa bawat isa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Diyos? Kay sarap mabuhay. Tunay nga po. Di ba ga? Tama ba, anak? Masarap bang mabuhay? Kaya
Masaya ka ba? Ay, salamat sa Panginoon. Sabi ko nga po kanina, habang nangungusap si Berhel, tingnan mo nga naman, Panginoon, kung hindi lamang sa iyong patnubay, hindi kami maglalakas loob na paparito. Lahat ng kaharap namin ito'y mga nag-aral. At ang ise-seminar sa pang-spiritual na pangungusap ay puro nga nag-aral. Eh, sino ka naman? Napayak na nila lang at isang mangmang sa pananaw. Subalit, doon pinakita ng Ama, mga nag-aral, pagtindig ay patid-patid ang pagsasalita. Ang mga nag-aral, may paganon-ganon na hindi masabi. Salamat sa iyo, Ama. Diretsong pangungusap, niluwal mo sa bawat isa. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya naman, ang sabi ko sa Ama, salamat Ama. Itong ginamit mo na katauhan, kaya kami naririto'y lingkod mo rin naman. At napatotohanan lamang na ang bawat pinag-isa mo na nagkaisa ng damdamin, iisa ang panuntunan, iisa ang hangarin at layunin. Kaya naman, sa iisa mong kagustuhan, tinipon mo kami upang gamitin sa kanila. Salamat, salamat, salamat sa Ama. Tunay na kapag ikaw nga pala ay nasa Kanya, ikaw na dating di makatayo sa kapwa mo, parang nauupod ka ng kandila sa panghihina. Kapag siyang nagbigay, kahit sino pa, kaya mong harapin. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sapagkat sa oras na yon, hindi pagkatao mong naghahari sa iyo, kundi ang naghahari ay ang Espiritu niya upang sidlan ka ng tapang, katatagan, lakas, at pag-asang huwag kang matakot anak. Ako'y kasama mo. Ibuka mong bibig mo. Akong magdaratal ng pangungusap sa iyo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya mga mahal, kung sa palagay nyo'y mga pinag-aaralan ng mga sinasabi sa inyo, kayo na ang bahala. Ngunit tanging Ama ang nakakaalam ng katotohanan. Kaya't kung kayo ay nagnanasa ng kanyang kalooban, mithin ninyong kayo ay tumanggap, makakilalang ganap at mapagharian ng Espiritu niyang walang butot laman, ngunit kanino man makapapasok sa katauhan upang mapangunahan at tupdin at gawin ang dapat sa buhay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tanging ang Diyos ang pag-ibig, ang Diyos ang galak, at Diyos ay buhay. Sige nga po. Isa lamang po ang sa akin pinagtibay na totoo eh. Oo nga no. Ang trigo, hambing sa palay, isang butil lang yun eh, nung hinasik eh. Nang sumuhol ang isang suhay, ay, nang sumuhol yung isang uhay, aba, ilan sila? Kaya, napapamultiply pala ng Diyos ang kagustuhan niya, ay nagagawa niya kahit paano kaya niyang gawin. Kaya po, ang isang pananampalataya niyong matapat niyong tinanggap at tinasa buhay, maraming magagawa sa buhay niyong maganda at makatotohanan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Yan ang pawang katotohanan. Isang pananampalataya lamang, maraming may dudulot na mabuti sa buhay niyo. Pananampalatayang tapat, yun lang. Halina kayo, suriin ang katotohanan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Hay, tayo na po. Buhay nga po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos?
At sabi ko nga po, katulad yung ang ugat, pinakita lang po ng Ama ang katotohanan. Yung mga ugat, napapalaki. Yung isang pasyente doon, ang laki ng paa, ang laki ng ugat dito, ang laki ng mga ugat. Sabi ko, Ama, anak, hindi maaring galawin yung ugat na yan. Hindi yan pwedeng operahan at para alisan ng lintog yung pagkakaasa. Mamamatay ka. Sapagkat konektado yan hanggang loob. Diyos ko, napakabuti ng Ama. Isipin nyo nga, ang maliit na ugat ay napapalaki niya. Malaki pa dito, nakaasa, na nasa liig. Nandito po. At sa paa, kayang paalsahin, yung tinatawag na varicose. Yan. Meron din pala ako dito. Akala ko, sa paa lang yon. Ngunit, yung mga dinadialysis po, di po ba nag-aasahan yung mga ugat? Dahil sumosobra na? Yun ang sinabi niya. Na kapag yun ay mga naglaps na, hindi na pwedeng pag-ikutan ng. So, yun na. Kaya, iba-ibang paraan po ang natuklasan ngayon ng science. Nakabubuti naman yung iba'y hindi. Kaya ibig sabihin lang, mayroon ginagawa ang tao para buhayin ang tao. Ngunit kung di pa rin gusto ng Ama, hindi pa rin nila mabubuhay. Tama po ba? Ngunit tuklas ng tuklas, kay buti ng Ama. Nagpapasalamat po ako sa mga doktor na makatotohanan. Mga doktor na tapat, na talagang bumubuhay at naghahanap ng paraan para mabuhay ang mga anak ng Ama sa lupa. Hangang-hanga ako sa kanila. Pinapanalangin ko po sila na maging successful lahat ang kanilang ginagawa. Sapagkat, lalo na kung hindi sila mukhang at tumutulong sila sa kapwa nila. Ang sarap ipanalangin sila na nawa lahat ng ginagawa nila ay maging matagumpay sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa mga ganong ginagawa na ikabubuti ng tao sa lupa. Kaya mga mahal, ipanalangin niyo ang mga manggagamot, ipanalangin niyo ang mga hustisya, ipanalangin niyo ang mga guro, ipanalangin niyo ang mga sundalo, ang mga nakikilaban sa pakikipagtotohanan, sa katapatan ng bayan, ng bansa, at ng buong lipunan. Ipanalangin niyo lahat ng mga mangangaral na naway maging makatotohanan. Ipanalangin nyo ang mga totoong tao, ang nagpapakatapat, ang nagtatapat na totoo at nagpapakatapat na totoo. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, Diyos ay buhay kailanman. Sumainyo ang kapayapaan, dalanginan, sama-sama, bayanihan, kalugod-lugod, sama sa pananaw niya. Pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Mga nangangasiwa ng bawat bayan, barangay at bansa, ipanalangin ninyo na naway matutunan nilang tamang pamamaraan ng pangangasiwa at wag ang pansariling adhikain sa lupa. Sa gayon, kung lahat ay susunod sa batas ng Ama at kalooban niya, ang sarap. Wala nang hidwaan, alitan, kagalitan, hiwalayan, at sakitan. Ang lahat ay magiging masaya. Kaya kung tunay ang pananampalataya ng tao at tunay ang pananalig, walang maninira, walang sisira. Lahat ay bubuo, lahat ay magbubuo. Sapagkat ang Diyos ay tunay na bumubuo ng kanyang kawanihan sa kabanalan at katotohanan. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu,
maghari sa inyo buong puso ninyong tanggapin, at sa isip ninyo'y magharing tuwiran kanyang mga aral. Magsabuhay kayo, kayo'y pagpapalain na lubos ng kapayapaan at kagalakan. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tayo na po, mga minamahal.